Ayon sa mga pag-aaral ng mga siyentipiko, ang Pacific Ocean ay lumiliit ng mga 1 inch o 2.54 centimeters kada taon. Unti-unti, pero tuloy-tuloy, na nagsimula pa nung panahon ng mga dinosaurs. At this rate, ang Pacific Ocean, ang pinakamalaking karagatan sa mundo na sumasakop sa mahigit 1/3 ng surface ng Earth, ay magsasara at tuluyan ng maglalaho sa loob ng mga 200 hanggang 300 milyong taon. Kapag nangyari ito, ang Amerika ay babangga sa Asia at bubuo ng bagong supercontinent na tatawaging Amasia. Ano nga ba ang basehan ng mga scientists para marating ang ganitong konklusyon? Ang gumawa ng pag-aaral ay mga researchers mula sa Curtin University sa Australia sa pamumuno ni Dr. Chuan Huang. Gumamit sila ng supercomputer para isimulate kung paano nabubuo ang isang supercontinent at ang kanilang scientific paper ay ipinublish nila sa journal na National Science Review nito lang nakaraang September. Sa nasabing papel, kinonsidera ng team ni Dr. Huang na sa nagdaang 2 billion years ng Earth, tila may pattern ang mga kontinente na magbanggaan at bumuo ng isang supercontinent kada 600 million years. Tinawag nila itong supercontinent cycle. Ang ibig sabihin nito ayon kay Dr. Huang, ang mga kontinente sa kasalukuyan ay nakatakdang magbanggaan at magsama-sama uli sa susunod na mga 200 million years. Ipinaliwanag rin ng team ni Dr. Huang na sa ngayon, ang Australia ay lumalapit na sa Asia sa bilis na mga 7 centimeters kada taon. Samantalang ang Eurasia o ang kombinasyon ng mga kontinente ng Europe at Asia at ang North at South America ay mabagal na gumagalaw patungong Pacific Ocean. Ayon rin sa mga researchers, ang bagong supercontinent ay mabubuo sa Northern Hemisphere. Unti-unti itong uusog papuntang south hanggang sa tumigil ito sa may equator. Ang Antarctica ay maiiwang nag-iisa sa South Pole. Posible nga ba itong mangyari? Actually, pwede dahil sa paggalaw ng tinatawag na tectonic plates. Let me explain, Infomates. This time, hindi ang outer space kundi ang loob naman ng ating planeta ang ating pag-aralan at idagdag sa ating kaalaman. Ang ating mundo ay binubuo ng mga layers. Ang crust na siyang tinatapakan natin, ang mantle na siyang nasa ilalim ng crust, at ang core na nasa ilalim ng mantle at siyang pinakagitna ng Earth. Ang crust, kasama ang ibabaw at mas matigas pero malutong na bahagi ng mantle ay tinatawag na lithosphere. Sa isang panahon sa ating kasaysayan, mga 3 billion years sa ating nakaraan, ang lithosphere na dating buo ay nagkabiyak-biyak. Ngayon, ito ay nahahati sa ilang mga piraso ng higanteng batong tinatawag na tectonic plates o lithospheric plates. At ang mga ito ay gumagalaw at lumulutang sa mas malalim at mas malambot na bahagi ng mantle na binubuo ng molten rock o magma. Ang bahaging ito ng mantle ay tinatawag na asthenosphere. Ang mga kontinente ay nakatuntong sa mga continental tectonic plates at ang mga karagatan ay nakatuntong sa oceanic tectonic plates. Ang kabuuan ng ideyang ito ay napapaloob sa isang teorya, ang theory of plate tectonics, na ang nagpasimula ay ang German meteorologist na si Alfred Wegener. Napansin ni Wegener na kapag titignan mo ang mapa ng mundo, ang mga kontinente ay parang mga piraso ng jigsaw puzzle na pwedeng buuin. Tignan mo na lang ang South America at Africa, hindi ba't ang korte nila ay pwedeng pagdugtungin? Dito nabuo ni Wegener ang kanyang teorya ng continental drift na nagsasabing mula sa isang buong kontinente, ang supercontinent na tinawag niyang Pangaea, nagkahiwa-hiwalay ito at naging 7. Ilang milyong taon din ang dumaan bago lumayo ng lumayo ang mga kontinente sa bawat isa. Nang nagkahiwalay ang South America at Africa, ay nagkaroon ng Atlantic Ocean sa pagitan nila. Kung iisa lang ang kontinente noon, iisa din ang karagatan na sumasakop sa buong mundo at ito ay tinawag na Panthalassa Ocean, kung saan nagmula ang pinakamatandang karagatan sa Earth, ang Pacific Ocean. 1915 nang ipinublish ni Wegener ang kanyang teorya. Nang mga panahong iyon ay nahirapan tanggapin ng mga ibang siyentipiko ang teoryang ito.
Pero ngayon, ito na ang pinaniniwalaan ng nakararami dahil sa mga ebidensyang nagpapatunay dito. Gaya na lang ng mga fossils na mga halaman at hayop na pare-parehong natagpuan sa magkakalayong kontinente. Imposibleng makatawid ang mga halaman at hayop nung nabubuhay pa sila sa malawak na karagatan. Ang pinakamakatwirang paliwanag na nakita ni Wegener dito ay dati silang magkakasama sa iisang supercontinent bago ito nagkahiwa-hiwalay at naging 7 kontinente. Na-develop pa at lumawak ang teoryang ito at ito na ngayon ang theory of plate tectonics. Ayon dito, may 7 pangunahing tectonic plates, ang Pacific Plate, North American Plate, South American Plate, Australian Plate, Antarctic Plate, African Plate, at Eurasian Plate. At marami ring mas maliliit na plates. Ang gilid o dulo ng mga ito ay tinatawag na plate boundary. Ayon din sa plate tectonics theory, tuloy-tuloy na gumagalaw at nag-i-interact ang mga tectonic plates sa bawat isa sa 3 posibleng paraan. Isa, ang convergent plate boundary o nagbubunggo ang tectonic plates. Sinasabing 80% ng mga lindol ay sanhi ng pagbubungguan ng 2 o higit pang plates. Ang Himalayan Mountains ay resulta ng convergent tectonic plates. Mga 175 million years sa ating nakaraan, ang Indian Plate ay nabiyak at humiwalay mula sa supercontinent na Pangaea. Umusad ito pa norte, lumayo ito ng lumayo hanggang mga 50 million years ago. Ang Indian Plate ay bumangga sa Eurasian Plate. Ang mga tectonic plates ay karaniwang umuusad sa bilis na 5 centimeters lang kada taon, pero ang Indian Plate ay umusad sa bilis na 20 centimeters kada taon. Ibig sabihin ay 4 na beses itong mas mabilis. Ayon sa mga scientists, ito marahil ay dahil dumaan ang Indian Plate sa mga hotspots na nagpanipis at nagpagaan sa crust nito kaya ito mas bumilis. Ang epekto, naging napakalakas ng impact ng pagbangga ng Indian Plate sa Eurasian Plate. Ang resulta ay ang pag-usbong ng pinakamataas na lugar sa Earth, ang Himalayan Mountains, kung saan ang pinakamataas na tuktok ay nasa Mount Everest. Ang nangyari, ang Indian Plate ay umilalim sa Eurasian Plate sa prosesong tinatawag na subduction. Ang Indian Plate ay nagsasubduct sa ilalim ng Eurasian Plate. Tinutulak at sinisiksik ng Indian Plate ang Eurasian Plate paangat. Hanggang ngayon ay patuloy ang paggalaw ng mga plates na ito at patuloy rin ang pagtaas ng Mount Everest. Sa loob ng 50 million years ay umabot na ito sa taas na 8,850 meters at patuloy pa itong tumataas ng mga 1 centimeter kada taon. Isa pang halimbawa ng epekto ng convergent plates ay ang mga trenches gaya ng Mariana Trench na siyang pinakamalalim na lugar sa Earth. Ito ay nabuo nang ang Pacific Plate at Philippine Plate ay nagbungguan at ang Pacific Plate ay nagsasubduct sa ilalim ng Philippine Plate. Ang ikalawang posibleng paggalaw ng tectonic plates ay ang divergent plate boundary o paglalayo ng mga plates. Ang Mid-Atlantic Ridge ay nalikha dahil sa paglalayo ng Eurasian Plate at North American Plate. Ang kahabaan ng Mid-Atlantic Ridge ay umaabot sa South Atlantic Ocean kung saan ang African Plate ay lumalayo rin sa South American Plate. Ang ikatlong posibleng paggalaw ng tectonic plates ay ang transform plate boundary o ang pagkikiskisa ng mga plates. Isa sa pinakasikat na transform plate boundaries ay ang San Andreas Fault Zone na nasa gitna ng boundary ng North American Plate at ng Pacific Plate. Ang San Andreas Fault ay nasa California sa US at ito ang sanhi ng mga 10,000 lindol kada taon. Isa sa pinakamalakas ay ang lindol sa California noong 1906 na umabot sa magnitude 7.8. Patuloy ang paggalaw ng mga plates at dahil dito ay parang nagbe-build up ang pressure sa fault. Pinapredict ng ilang eksperto na ang pinakamalakas na earthquake dulot nito na tinawag nilang The Big One ay posibleng mangyari bago mag-2032. Paano nga ba gumagalaw ang mga tectonic plates na ito kung saan nakasakay ang mga kontinente at karagatan, gayong napakalalaki at napakabibigat nito? Ang isang paliwanag dito ay ang prosesong tinatawag na convection current at ito ay nangyayari sa mantle.
Ang convection current ang paulit-ulit na paggalaw ng magma sa mantle kung saan ang mas magaan na magma ay umaangat at sa gayon ay lumalayo sa core na siyang pinagmumulan ng init. Dahil dito ay lumalamig naman ito at nagiging mas solid at mas mabigat kaya lulubog naman ito at lalapit sa init. Lalabnaw na naman ito at gagaan at aangat uli kaya lalayo na naman sa init. Ang paulit-ulit na prosesong ito ang nagpapagalaw sa magma sa isang circular o paikot na pattern na siyang humihila o nagpapagalaw sa tectonic plates. Tuloy-tuloy ang prosesong ito ng convection current at dahil dito ay tuloy-tuloy din ang paggalaw ng mga tectonic plates. Sa mga lugar kung saan ang convection current ay paangat at ang mainit na magma ay umaakyat patungo sa surface, nabibiyak ang ocean floor at lumilikha ng mid-ocean ridges gaya ng Mid-Atlantic Ridge na nakita ninyo kanina. Itinutulak nito ang mga tectonic plates palayo sa isa't isa at nakakabuo ito ng panibagong crust mula sa paglamig ng magma. Ang prosesong ito ay tinatawag na seafloor spreading na ang resulta ay ang paglawak ng mga karagatan. Ang Atlantic Ocean ay lumalawak na mga 4 centimeters kada taon. Ang Red Sea ay lumalawak na mga 1.5 centimeters kada taon at ang Gulf of California naman ay lumalawak na mga 3 centimeters kada taon. Ang teorya ng plate tectonics ang nagtangkang ipaliwanag kung paanong naging ganito ang itsura ng ating mundo sa kasalukuyan. Ang mga datos, partikular ng paggalaw ng mga tectonic plates, ang ginamit ng mga researchers ng Curtin University upang iproseso ng supercomputer para mabuo ang kanilang konklusyon sa magiging itsura ng ating planeta mga 200 to 300 million years mula ngayon. Kung mabubuo nga ang Amasia supercontinent gaya ng prediksyon ng research team, imagine, pagdating ng panahong iyon, sama-samang mamumuhay ang napakaraming taong galing sa iba't ibang kultura at environment, pati ang mga halaman at hayop sa iisang napakalaking supercontinent. Magkakasundo kaya sila? O mas lalong magkakagulo? Thank you so much, Infomates, sa inyong likes at comments dahil malaking tulong ito sa ating channel. Please don't forget to subscribe and click the bell para siguradong ma-notify kayo kapag may bago akong upload. You can also show your support by clicking the thanks button below. Thank you so much, Julie Wisconsin, Travel with Christian, Penning Cherokee, and Black Whites for your love and support through Super Thanks. Before you leave, do check out these videos. Baka hindi nyo pa napanood. Ingat kayo lagi, Infomates. God bless!